rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko mag-shout out sa mga ilan nating kaibigan na talagang tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa Samsam TV. Thank you so much. Syempre, sa mga kaibigan natin na nasa parting Americas. Hello, hello, hello! So, ang dami nating kaibigan dyan na talagang sumusubaybay dito, lalo na yung mga taga-Canada, USA. I thank you so much sa inyo. And then, syempre, hindi rin magpapahuli ang mga kaibigan natin na nasa parting Europa. Hello, hello sa mga kaibigan natin dyan na talagang dumadaan dito sa channel natin. At saka, syempre, hindi rin natin makakalimutan yung mga friends naman natin na nasa parting Middle East. My gosh, yung mga taga Middle East talagang grabe, tumututok talaga sila araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much. At saka syempre sa Philippines. So yun, mawawala pa ba yan? And then talagang buong mundo pinapanood tayo. May mga ilan-ilan din siguro sa Africa, di ba? So malay natin. And then thank you so much sa love and support na binibigay ninyo dito sa channel ko. So, yon. At eto na nga, so pag-usapan natin, syempre Atiso Manalo, sunod-sunod na yung guesting niya sa TV. At nakitaan talaga natin dito sa Pasto, yung beauty ni Atisa. Grabe, ang ganda at ang galing talaga ni Atisa doon sa mga nagsasabing mahina daw sa Q&A si Atisa. Parang hindi naman. Parang nakita ko naman yung galing talaga ni Atisa Manalo. At nakikita ko yung authenticity talaga sa pagkatao niya. Sobrang parang sabi ko, oh my gosh, ready na talaga ang Atisa para mag-compete sa Miss Universe. Tama nga yung sabi ni Cindy Obiñita. Sabi niya, kung bukas na ang Miss Universe, ready na ang Atisa. O, di ba? So, kung iisipin mo, oo nga naman, no, ready na. Pero, eto nga, tinanong kasi ni Boy Abunda kung ano ang paghahandang gagawin ni Atisa Manalo para sa compete niya sa Miss Universe. Yung kumbaga, ano ba ang strategy? Well, ang sinagot ni Atisa, dapat daw talaga fix daw yung kanyang body. Fit na fit daw siya para sa laban sa Miss Universe. And then, magbibigay daw siya ng strong fight para sa laban ng Pilipinas sa Miss Universe. My God, so exciting. Pero ito yung magandang sinabi niya, kailangan good health. O, di ba? Tamang strategy yon. Kasi kapag good health ka, magagawa mo ang lahat ng bagay para sa sarili mo, di ba? At kaya mong mag-compete. Ayan yung lagi kong wini-wish sa mga nagbo-birthday na sabi ko sana good health lang lagi. Kasi kapag good health ka, may chance ka talagang makapag-compete ng maayos sa mundo, di ba? Yung tipong kaya mong gawin ng lahat kasi good health ka. O, di ba? So, yon tama yung naisip ni Atisa Manalo na dapat niyang tutukan yung health niya. And then, ayun. So, syempre may mga pagpaplano na gagawin nga ang Atisa para sa laban. Pero ito ang talong nila sa akin. Sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba, dapat ba, anong kulay ang dapat suotin ni Atisa sa evening gown pag lumaban siya sa Miss Universe? To be honest, syempre isa yan sa mga dapat nating abangan sa competition niya sa Miss Universe. Syempre yung mga gagamitin niya everyday, ano nga ba ang ilalabas ni Atisa, mga styling, di ba? So isa yan sa mga tinitignan natin. And then for sure, excited si Atisa sa pagko-compete niya sa Miss Universe. And natuto na siguro si Atisa sa lahat ng experience niya sa iba't ibang klase ng pageant, especially nga dito sa Miss Cosmo. Kung papansinin mo, di ba? Sa Miss Cosmo, talagang ito talaga yung pinaghandaan ni Atisa na yung mindset niya ay
alam mo yon, kabog na kabog. Pero hindi niya talaga magawa kasi sa dami ng tumatakbo sa utak niya. Mas gusto ko katulad ng ginawa ni Atisa sa Miss Universe Philippines, etong laban niyang taon na to, na nakaano lang siya, naka go to the flow lang siya. Hindi yung parang palong-palo, hindi yung parang laban na laban, yung katulad ng sinasabi niya nung nakaraang taon, kasi iniisip ko pa yun ahead of a year pa. Kumbaga, may plano na talaga siya a year na magkukumpit ako sa Miss Universe Philippines at ito yung mga gagawin ko. Pero yun nandiyan na siya, under pressure siya. Pero ngayon, yung laban niya ngayon as just relax. And then I think ito na, nagtatrabaho na siya from day one kung paano niya ilalaban ang sarili niya sa Miss Universe, and I think wala silang sasayangin. So siguro nandoon sila sa talagang proseso ng paghahanda na gagawin niya sa competition. Kung ako tatanungin mo about sa mga styling, actually yung nakikita ko kay Atisa Manalo, ewan ko ha kung napapansin niyo to ha, ang lakas niyang maka-Amelia Vega 2.0. Yung aura na, alam mo yun, na lumalabas talaga yung aura niya ngayon, at ang lakas maka-Amelia Vega. So I hope na sana ito maano niya to, madala niya to hanggang sa dulo ng Miss Universe competition, mula ngayon hanggang sa Miss Universe, kasi talagang ampeg talaga ni Atisa kahapon, no, yung kino-close up yung mukha niya habang tumatawa. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng ngipin, ang ganda ng mga mata. And then ayun, so sana yung makeup niya mas parang, siguro mas bagay sa kanya yung mga dark na eyeshadow or blue, yung mga gano'n, yung mga smoky eyes na parang mas lumabas talaga yung beauty niya. So I hope yung makeup artist niya mapag-aralan pa to ng todo-todo, yung parang tipong ala Amelia Vega yung datingan na ang lakas maka Miss Universe, na tipong pag pumunta ka sa Miss Universe, ikaw na yung winner. Yung hindi pa nagsisimula yung competition, winner ka na. Yung mga ganon. Tapos gusto ko din yung styling niya kahapon na sobrang parang wet look lang, na baba-baba lang yung hair niya, na medyo curly-curly konti. Yung hindi straight na straight. Ang ganda niya. Ang ganda niya kay Boy Abunda. Sobra. And then tingnan ninyo, napansin ninyo, bagay sa kanya, mas lumalabas yung ganda niya sa mga light color, katulad ng hindi dark blue, light blue, di ba? So kahapon ang ganda yung parang blue green ba yung suot niya, ang ganda ng mukha niya doon. And then I think sa mga pink, baby pink, hindi yung pink na pink ha, baby pink, yung mga basta yung mga lighter na color, siguro mag-silver siya o kaya mag-white, mga ganon. So, mas bagay sa kanya yung mga ganon. Parang mas na-appreciate mo talaga yung beauty, mas lumalabas yung aura, mas lumalabas yung And then sa hairstyling, tama lang na curly-curly, o kaya ayoko yung masyadong straight na straight. Kasi kapag straight na straight siya, mas nawawala yung yung kaseksihan ng mukha. So parang pili ko, mas gusto ko sa kanya yung medyo straight lang na may pagka-wavy, ganon. Katulad nung nakita natin dito sa Boy Abunda. Kasi yung nag-guest siya sa TV5, tingnan mo, nagsuot siya ng orange. Hindi magandang tignan yung aura masyado. Pero yung nagsuot siya ng blue, mas lumalabas. So yun talaga, dapat mapag-aralan nila yung mga colors na mas parang lalabas yung aura ni Atisa, and then yung makeup, kung ano nga ba yung mga bagay pa kay Atisang makeup, and then yung hairstyle, kasi hindi sa lahat ng oras maganda maganda si Atisa, walang problema, pero minsan pag yung sobrang straight na straight yung hair niya, parang iba yung dating. Siguro mas gusto ko yung katulad ng medyo, hindi naman kulot na kulot, medyo wavy lang yung datingan. And I think, dapat ayun, mapag-aralan nila yun ng bonggang-bongga sa laban nila sa Miss Universe. Diba? So, yun. So, syempre, the more na naghahanda ka ng alam mo at makakabisado mo na yung mga ganitong eksena, the more mas lalaban talaga ang beauty mo. Hindi bagay kay Atisa yung red na color, kasi parang feeling ko mas nagiging matapang yung mukha niya. And yung mga katulad ng mga maroon, I think iwasan niya na yung mga color na yon, kasi
mas bumabagay talaga sa kanya yung mga lighter na color. Diba? So, yun. So, syempre, good luck kay Atisa. And I'm so excited kung ano yung ipapakita niya sa darating na coronation ng Miss Universe Philippines. Ng Miss Universe. And then, ayun. So, alamin natin kung paano niya ipoproseso yung sarili niya road to the crown for the Miss Universe. And then doon naman sa nagsasabi na naku, hindi naman mananalo yan, malay naman ninyo, may uuwi niya ang corona sa atin. So basta ako makarating lang yan sa dulo ng competition, happy na ako. Basta maipakita lang ni Atisa yung galing na kung paano niya hinanda to. And for sure, maghahanda siya ng bonggang-bongga. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.